Hello everyone! So, napagplanuhan ko ngayong mag-vlog tayo para sa update natin sa ating pag-quit sa pagsisigarilyo, pag-yosi, yung ating withdrawal experience. So, 23rd day na to, 23 days nang hindi na ako nagsigarilyo, nag-yosi. So, ito yung mga na-experience ko. Naka-experience tayo ng cravings, yung actually, second days, 3 days pa lang, gusto mo na ulit mag-yosi. Tapos 1 week, tapos ng 21 days, ngayon 23 days na, ng 21 days, 21st days, 2 days ago, nag-crave na naman ako, parang gusto ko na naman magsigarilyo. Pero, may power pala yung isip natin, pwede pala natin deadmahin na ayaw natin talaga magsigarilyo. Kung babalik tayo doon sa why we are doing this, why we're stopping or quitting smoking. So, yun. So, yung reason nga kasi natin ay mabigat yung reason natin eh. Ang reason natin, guys, is gusto ko kasing umabot ng 99 years old hanggang 100 years old. So, pag nag-yosi ako, from the past years, mas mabilis ako mahingal, mas mabilis ako mapagod. Pag may mga bubuhatin, nangyari sa garden or tubig na dideliver, mabilis kang hingalin, so mabilis kang mapagod. Pag mabilis mapagod yung lungs mo, pag mabilis hingalin yung lungs mo, mabilis kang mapagod. Physically, pati mga muscle mo, mas mabilis siyang manakit. Pero ngayon, mas matagal yung endurance ko. Pero yun nga, ang hirap pag nagki-cravings ka kasi may kasama pa siya eh. Aside from nagkaka-phlegm ka, ng mga first magkaka-phlegm ka na parang hindi naman tumutuloy, pero parang ka magkaka-phlegm. Tapos, nagkaroon ako ng trouble sa pag-concentrate. Yun talaga pinaka-challenge eh. Concentrate, tapos nagkakaroon ka ng anxiety na parang yung pakasama ng anxiety na parang minsan nalulungkot ka bigla. Then, isa pa, irritable ka. Sobrang bilis mong ma-irritate pag may bagay na may dinampot ka. Tapos, basta mahirap siya explain eh. May nililinis ka, may nalaglag, ganun. Parang hindi siya umaayon sa gusto mong mangyari agad-agad. Naiinis ka agad. So, part talaga siya ng pag-withdraw. So, anxiety ang pinakamahirap. Tapos yung trouble sa pag-concentrate. Minsan numbers na lang. Dating magaling naman ako mag-plus ng mga numbers, mga math. Hindi naman magaling. Pero mahilig kasi ako mag-plus bago ko pabayaran yung isang bagay. Parang ngayon, may bagay na hindi ko memorize yung spelling. I-refresh ko. Dati memorize ko na yun. I-refresh ko yun. Tatry ko ulit na memorize. Ang hirap mag-concentrate. Mga numbers, parang gano'n. Nag-a-adjust. May something kakaiba sa akin. Siguro yun nga yung difficulty or trouble sa pag-concentrate. Tsaka irritability, yung talaga pinaka-biggest challenge. Tsaka yung anxiety. Tapos, isa pa yung trouble, parang hindi ganun kalalim yung tulog mo. Kasi, di ba nga, pag nag-yosi tayo, mabilis tayo mapagod. So, pagka natulog ka naman, nung nag-yosi ako, parang pagod. Pag nakahiga na ako, so masarap na yung tulog ko. Masarap ng tulog ko kasi medyo pagod yung katawan mo. Pag nag-yosi ka pa nga sa gabi bago matulog, mas nadadagdagan yung pagod mo. So, parang ganun. Para sa akin, mas mahimbing tulog ko nung nag-yosi ako. Pero, ayun, gusto natin tigilan kasi nga, in the future, gusto natin umaba yung buhay natin. At isa pa, inisip ko rin na, alam mo yun, siyempre, nangangarap tayo magkaroon ng magandang buhay, masenso. Paano kung nandyan na yung asenso mo, nandyan na yung gusto mo ng pera, for example, nandyan na yung malaking perang pinapangarap mo, tapos, dahil sa kakasigarilyo mo, yung health mo naman na nagsasuffer, paano ma-enjoy yung pera kung hindi ka na healthy? Kung hindi ka na nakakatakbo, hindi ka na nakakalakad, naka-wheelchair ka na. Mas maganda i-enjoy yung pera kung kaya mo pag nag-abroad ka, kaya mo maglakad, kaya mo mag-enjoy, umikot-ikot, roam around the city, kung saan mo gustong mamasyal. Kasi may pera ka, may enjoy mo yung pera, katumbas ng healthy ka. Mahirap i-enjoy, hindi mo na may enjoy yung pera pag hindi ka na healthy. Marami ka nga pera, bedridden ka naman, di ba? So, kailangan, healthy yung body mo, healthy din yung wallet mo. Yun ang, may pangarap kang masenso, alagaan mo rin yung sarili mo para ma-enjoy mo rin yung success mo in the future. So, yun.
At na-realize ko guys na ang pagsisigarilyo pala ay addiction. Alam naman natin lahat na addiction siya. Pero ang addiction pala is dependency or dependent na talaga tayo sa bagay na yan. Kasi naalala ko nung nagsisigarilyo ako, pag naboboard ako, gusto ko magsigarilyo. Ngayon, pumunta ka ng binyagan. Maya, gusto mo munang magyosi. Magsigarilyo. Pag naboard ka, minsan naman pag excited ka, may gagawin kang kakaiba, gusto mo na magsigarilyo. Bago ka sumakay sa motor mo, kunyari, may pupuntahan kang lakad, medyo excited ka, bago ka sumakay sa motor mo o sa sasakyan, sumakay ng jeep, gusto mo magyosi na naman. Lahat dependent ka sa kanya lahat ng bakanting time mo, yun ang naano ng isip mo na kailangan mo siyang gawin. Pag na-excited ka, if you have a winning day, nyari successful yung day mo, gusto mong celebrate, happy ka, may na-accomplish ka, naisip mo naman, gusto mo naman magyosi. Tapos, pag pagod ka, it's a long day, o kaya bad trip yung araw mo talaga, stress ka, gusto mo naman magyosi. Lahat ng ginagawa mo, good or bad, gusto mo magyosi. Pag na-bored ka, gusto mo magyosi. Pagka naiinis ka, gusto mo magyosi. Pag masaya ka, gusto mo rin magyosi. So, doon na umiikot yung buhay mo. So, addiction talaga siya. So, napakahirap niya talaga tanggalin. Pero, yun, awa ng Diyos, nakapag-isip tayo na tigilan na ang pagsisigarilyo. At, guys, talagang, kung gusto mo mag-stop magsigarilyo, magyosi, ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo. Kahit sabihan ka pa ng parents mo, ng kapatid mo, ng mahal mo sa buhay, ng partner mo, ng asawa mo, hindi ka titigil. Kasi ikaw lang mismo ang makakapagpigil sa sarili mo. Galing dapat yan sa loob mo. Kasi ikaw nakaka-experience ng pag-yosi. Though may negative kasi yung yosi, pero pag ikaw yung nag-yosi, kaya ka naging addict. Kasi may pleasure siyang binibigay sa'yo, nare-relax yung isip mo, sandali. Pero at the end of the day nga, yun nga, lalo ka na-stress, pagod ka, kaya mas malalim yung tulog mo kasi pagod yung katawan mo. Meron siyang sa'yo, di ba? Kunyari, naboboard ka, inaantay ka, nag-yosi ka, meron siyang nabibigay sa'yo benefit. Pero mas maraming nga kasi yung mali. So, kaya mas magandang itigil na siya. So, sa isang banda, kung kahit sabihin sa'yo ng kapamilya mo o mahal mo sa buhay, at tumigil ka na sa pagsisigarilyo, kung ayaw mo sa sarili mo mismo, hindi ka titigil kasi nga, naiisip mo lang yung sarap Sarap magyosi, gano'n. Pero hindi mo naisip yung side effects niya. At the same time, yung gastos pa. Yung isang itlog nga, katumbas na ng presyo ng isang sigarilyo. Minsan nga, mas mahal pa nga yung sigarilyo kasi sa isang itlog. Diba? Hindi na rin siya practical actually. So, kailangan na talagang tigilan at baguhin ng ating buhay para sa pag-asenso din. At maging healthy tayo. So, yun, unless na lang, kung titigil ka, kung gusto na kapamilya mo, itigil mo, at di mo talaga gusto sa sarili mo, di pwedeng iparehab ka na lang, kaso lang gagastos ka pa. Diba? Kaya yun, ikaw lang talaga at the end of the day, ikaw lang talaga ang makakapag-stop ng bisyo mo. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. At the end of the day, ikaw lang yan, sa loob lang ng pag-iisip mo yan, sa loob ng puso mo, na desisyon mo, na gagawin mo siya. So, ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. At the end of the day, wala kang kakampi. Yung sabi nila sa mundong ito, wala kang kakampi. At the end of the day, sa mundong ito, ikaw lang mag-isa. Pinanganak ka mag-isa. May sarili kang isip, sarili kang puso. Mamamatay ka, ikaw lang din na mag-isa. Di ba? Kaya yun, bago ka magmahal ng ibang tao, kailangan marunong ka magmahal ng sarili mo muna. Kilalanin mo muna yung sarili mo. So, yun. So, guys, pagka medyo mahirap na, talagang pinagdadasal natin na tuloy-tuloy na itong ating pagbabago at pag-stop sa pagsisigarilyo. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Ama, sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat sa guidance at sa blessings araw-araw. Thank you guys for watching. Okay, so kung plano mo na mag-stop magsigarilyo, isipin mo lang lahat ng why. Why gusto mo na mag-stop. Okay? Yun ang aking advice kung plano mo magsigarilyo. At kung pareho tayo ngayon na nagtatry ka magsigarilyo, normal lang yung nararanasan mo na medyo nadidistract ka, hindi ka makapag-focus. Kasama yan sa withdrawal syndrome. So tuloy mo lang yan, kaibigan.
Thank you sa pag-follow mo sa ating vlog. Maraming salamat. Thank you for watching. Have a good day. Have a blessed day, you and your family. God bless. Bye-bye.